By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. Ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Sue Meiting, nagkaisa ang NC en banc noong January 29 sa pagbasura sa motion for reconsideration ng House of Representatives laban sa desisyon noong 2025. Aniya, ang resolusyon ay agad na ipinatutupad at hindi natatanggap ng anumang karagdagang motion o pleading ang Korte Suprema. Ayon din kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, ang desisyon ng Korte na muling iginiit na nilabag ng impeachment ang one-year bar rule at due process na nakasaad sa konstitusyon. Base pa sa Korte, hindi maaaring magsagawa ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Dito kanila ring nilinaw na bagamat 4 na impeachment complaint ang inihain laban kay VP Sara, ang ika-4 na reklamo na inendorso ng mahigit 1/3 ng mga mambabatas at ipinadala sa Senado noong February 2025 ay saklaw na ng one-year bar rule at kaya't hindi na maaaring ituloy. Kaugnay nito, inihayag din ni Vice President Sara Duterte na matagal nang naghahanda ang kanyang legal team sakaling may panibagong impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Aniya, patuloy ang paghahanda ng kanyang mga abogado dahil inaasahan umano niyang muling haharap siya sa mga kaso hanggang matapos ang kanyang termino. Matatandaan noong Agosto ng nakaraang taon, inilipat na sa archives ng Senado ang articles of impeachment laban sa kanya, kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema. Samantala, nauna na ring inihayag ng ilang mamabatas na maaari lamang talakayin ang panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara pagsapit ng February 6, kapag muling pinahintulutan na ng konstitusyon ang paghahain ng bagong kaso. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.